Isang fingerprint, isang pindot sa smart lock ng aming bahay at gumuho ang mundo ko. Hindi dahil nakalimutan ko ang code, kundi dahil ang daliring nagbukas nito ay hindi sa akin, kundi sa babaeng kinalantari ng asawa ko sa mismong kama namin. Ako si Amihan at ito ang kwento kung paano ako naging estranghero sa sarili kong tahanan. Handa na ba kayong makita ang muling pagbangon ng isang pusong tinapak-tapakan? Huwag mong isipin ang asawa mo, Dario. Para naman siyang anino lang dito sa loob ng bahay. Wala siyang alam at wala rin siyang mararamdaman kahit ipamukha pa natin sa kanya ang totoo. Ang mga salitang yon, matalas at puno ng pangungutya. Ang sumalubong kay Amihan, pagkatapak niya sa balkonahe ng kanilang tahanan. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang boses na yon ay hindi sa kanyang asawa, kundi kay Bella, ang babaeng palaging ipinapakilala ni Dario na isang hamak na katrabaho lamang. Ngunit ang mas masakit, ang mas nakakasulasok, ay ang paraan ng pagbigkas nito na tila ba siya ang tunay na may-ari ng bawat sulok ng lupang kinatatayuan ni Amihan. Dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang mga kamay na nanginginig sa bigat ng dalawang malalaking supot ng groceries. Maaga siyang umuwi, tiniis ang pagod sa mahabang biyahe at ang init ng sikat ng araw dahil lamang sa isang simpleng pagnanais. Ang lutuan si Dario ng paborito nitong sinigang na hipon at alimango. Pinili niya ang pinakamalalaking huli sa palengke. Hindi alintana ang sakit sa kanyang mga daliri dahil sa bigat ng bitbit. Sa kanyang isipan, ang bawat sentimong tinipid niya mula sa sariling sahod ay sapat ng kabayaran para sa isang matamis na ngiti mula sa asawa. Subalit ang lahat ng sakripisyong yun ay tila naging abo sa isang saglit. Kitang-kita ng kanyang dalawang mata kung paano itinaas ng babae ang kanyang kamay patungo sa smart lock ng pinto. Ang makinang at modernong teknolohiyang yon na akala ni Amihan ay simbolo ng kanilang seguridad ay naglabas ng isang mahinang tunog ng pag-aproba. Ang berdeng ilaw ay kumislap, isang hudyat na kinilala ng makina, ang fingerprint ni Bella. Sa loob ng 10 taon ng kanilang pagsasama ni Dario, si Amihan ay naniwala na siya lamang ang reyna ng tahanang ito. Ngunit sa harap ng pintong iyon, naramdaman niya ang isang sampal na hindi dumapo sa pisngi, kundi direkta sa kanyang pagkatao. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pagdausdos ng mga plastik mula sa kanyang mga kamay. Ang mga sariwang alimango at hipon ay bumagsak sa tiles ng balkonahe, nagkalat at tila kumakatawan sa pagkabasag ng kanyang sariling puso. Wala siyang narinig na malakas na ingay, kundi ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang sarili. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng tuyong buhangin. Hindi siya makahinga, hindi siya makasigaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila ba bawat pintig ay may dalang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga ugat. Ang bango ng kanyang pawis at ang plano para sa isang masayang hapunan ay napalitan ng amoy ng lansa at ng malamig na hangin ng pagtataksil. Nakatayo siya doon, isang estatwa ng pait, habang pinapanood ang anino ni Dario at Bella na naglalaho sa loob ng sala. Ang silid kung saan siya nangarap, nabubuo sila ng pamilya. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento, hindi makagalaw, habang ang kanyang isipan ay pilit na iniintindi ang katotohanang mas mapait pa sa abdo. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang gunita. Tila isang malakas na alon na ayaw siyang tantanan. Kung ang pinto ng kanyang sariling bahay ay kayang buksan ng ibang tao sa isang pindot lamang, mayroon pa ba siyang puwang sa mundong akala niya ay sa kanya? O sadyang sa simula pa lang, siya na ang estrangherong ligaw sa loob ng sarili niyang buhay? Hindi pa natatapos ang hapdi nang marinig niya ang tawag ni Dario mula sa loob. Ang boses na dati ay musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay tila kuko na kumakaskas sa pisara. Amihan, ikaw na ba yan? Bakit ang tagal mo yata sa palengke?
Ang tanong na yon ay sinundan ng pagbukas ng mga dokumentong naiwan sa lamesa sa labas na noon lamang napansin ni Amihan. Isang envelope na may tatak ng bangko nakabukas at nakasaad ang isang katotohanang hindi niya inaasahan. Ang kanilang bahay, ang kaisa-isang pundasyon ng kanyang pagkatao ay wala na sa ilalim ng kanyang pangalan. Hon, bakit parang hindi ka masaya na nandito ako? Akala ko ba miss na miss mo na ang asawa mo? Ang boses ni Dario ay malambing, puno ng paglalambing na dati-rati ay nagpapatunaw sa puso ni Amihan. Ngunit ngayon, ang bawat kataga ay tila hapdi ng asin sa sariwang sugat. Nakatayo si Amihan sa tapat ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa malamig na tubig habang pilit na nililinis ang mga natirang bakas ng lansa mula sa mga nagkalat na hipon sa balkonahe kanina. Hindi niya magawang lumingon. Natatakot siya na sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata ay mabasa ni Dario ang naglalagablab na puot at ang nanunuyot na pangarap na pilit niyang itinatago. Dahan-dahang lumapit si Dario sa kanyang likuran. Naramdaman ni Amihan ang pagdaiti ng mainit na katawan nito sa kanyang likod at ang pagpulupot ng mga braso nito sa kanyang baywang. Sa loob ng 10 taon, ito ang kanyang naging kanlungan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat haplos ni Dario ay tila gumagapang na uod sa kanyang balat. May amoy na humahalimulyak mula sa leeg ng kanyang asawa, isang matamis at mamahaling pabango na hindi kailanman naging kanya. Ito ang amoy ni Bella, isang halimuyak na sumasakal sa kanyang hininga, na nagpapaalala sa kanya na ang lalaking yumayakap sa kanya ngayon ay galing lamang sa bisig ng iba. Napagod ka ba sa palengke, Hon? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa pagluluto. Mayroon naman tayong mga katulong na pwedeng gumawa niyan. Dagdag pa ni Dario, sabay halik sa kanyang balikat. Pinilit ni Amihan na lunukin ang nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa higpit ng pagkakahawak sa basahang gamit niya. Sa bawat salitang binibitawan ni Dario, nararamdaman niya ang bigat ng panlilinlang. Gusto niyang isigaw ang pangalan ni Bella. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang ibigay ang fingerprint ng kanilang tahanan sa isang estranghero. Gusto niyang itanong kung nasaan na ang mga titulong pinaghirapan niyang itabi para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos ng kadena ng sarili niyang katinuan. Humarap siya ng dahan-dahan, pilit na iginaguhit ang isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pasensya na, Dario. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Siguro nga ay dahil sa init sa labas. Tinitigan siya ni Dario ng matagal. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng katapatan sa paningin ni Amihan, ngayon ay tila isang malalim at madilim na balon ng mga kasinungalingan. Inabot ni Dario ang kanyang mukha, hinawi ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang noo. Sa bawat dampi ng daliri nito, tila binibilang ni Amihan ang bawat sakripisyong ibinigay niya, ang pagtalikod sa sariling karera, ang pagtitiis sa mga pangalipusta ng kanyang biyenan, at ang buong pusong pagtitiwala na nauwi sa wala. Uminom ka na ba ng gamot? Tanong ni Dario, ang tono ay puno ng huwad na pag-aalala. Ayaw kong makita kang nahihirapan. Alam mo namang ikaw ang buhay ko. 'Di ba? Lahat ng ginagawa ko para sa'yo at para sa bahay na ito. Ang salitang bahay ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa isipan ni Amihan. Naalala niya ang envelope sa lamesa, ang mga dokumentong nagsasabing siya ay isa na lamang anino sa sariling pag-aari. Ang bawat dekorasyon sa paligid, ang bawat kagamitang pinili niya ng may pagmamahal, ay tila unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Ang tahanang ito ay hindi na sa kanya. Ito ay naging isang kulungang ginto kung saan ang susi ay hawak na ng iba. Sa gitna ng kanilang pagtititigan, ang mahinang pagtunog ng cellphone benda ni Dario sa ibabaw ng lamesa ay bumasag sa katahimikan. Isang notification ang kumislap sa screen. Hindi sinasadyang nasulyapan ni Amihan ang pangalang lumabas.
Ito ay mula kay Bella na may kasamang emoji ng isang puso. Mabilis na kinuha ni Dario ang telepono at itinago ito sa kanyang bulsa. Ngunit hindi bago mapansin ni Amihan ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng asawa. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang mailap na kislap sa mga mata. "Sino yon?" Mahinang tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Tumawa si Dario ng pilit, isang tunog na walang buhay at puno ng pag-aalinlangan. Lumapit siya muli kay Amihan at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Ang kanyang titig ay naging masusi at mapanuri. Tila binabasa ang bawat hibla ng iniisip ng kanyang asawa. Ang paligid ay biglang tumahimik. Tila pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy habang hinihintay ang susunod na mangyayari. "Wala hon. Trabaho lang. Masyadong matanong ang mga kliyente ngayon," sagot ni Dario. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Amihan. "Pero teka, bakit parang iba ang tingin mo sa akin ngayon? May itinatago ka ba, Amihan? May nalaman ka ba na hindi ko alam?" Naramdaman ni Amihan ang mabilis na pagtambol ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Tila isang ibon na nagpupumiglas na makalabas sa hawla. Ang lamig ng tiles sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumagapang paitaas, patungo sa kanyang puso. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging isang panganib, isang bangin na naghihiwalay sa katotohanan at sa kanilang mapanlinlang na kasalukuyan. Ang marangyang sasakyan na huminto sa harap ng tarangkahan ay sapat na upang magpabilis ng tibok ng puso ni Amihan. Hindi pa man bumubukas ang pinto nito, alam na niya kung sino ang dumarating. Ang bawat hakbang na papalapit sa kanilang sala ay tila isang mabigat na pasanin. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa marmol na sahig ay parang mga martilyong dahan-dahang dumudurog sa natitirang katatagan ng kanyang kalooban. Si Doña Aurora Montenegro ay pumasok sa silid na tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang suot ay mamahalin, ang bawat alahas ay kumikinang. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Agad na lumapit si Amihan upang magmano, isang tanda ng paggalang na itinanim sa kanya mula pagkabata. Ngunit bago pa man madampi ang kamay ng biyanan sa kanyang noo, mabilis itong binawi ni Aurora, tila ba natatakot na mahawahan ng anumang dumi mula sa kanyang manugang. "Mag-ingat ka naman, Amihan. Baka madumihan mo ang bago kong singsing. Alam mo namang mas mahal pa ito sa lahat ng gamit na naipundar mo sa bahay na ito." Ang boses ni Aurora ay puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay mapanghusgang nanunuri mula ulo hanggang paa ni Amihan. Tumalikod ang matanda at naupo sa pinakamahal na sofa habang si Amihan ay nanatiling nakatayo. Tila isang katulong na naghihintay ng utos. "Bakit parang napakapabaya mo na sa bahay? Tingnan mo ang mga bulaklak sa vase, matituyo na. Katulad mo, parang wala ng buhay ang paligid." "Pasensya na po, Mama. Medyo marami lang po akong ginawa kanina sa palengke at sa kusina," mahinang sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aurora, isang tawang walang kagalakan, kundi puro pang-uuyam. "Palengke? Kusina? Yan lang ba ang kaya mong ibigay sa anak ko? Pagkain?" "Amihan, 10 taon na kayong kasal ni Dario pero hanggang ngayon, tuyo pa rin ang matris mo. Wala ka man lang maibigay na tagapagmana sa pamilya Montenegro. Ano pang silbi mo dito?" Ang bawat salita ay tila isang latay sa likod ni Amihan. Ang sakit ng hindi pagkakaroon ng anak ay isang sugat na matagal na niyang iniinda. Ngunit sa bibig ni Aurora, ito ay naging isang kasalanan ng dapat niyang hingan ng tawad araw-araw. Gusto niyang sabihin na sinubukan nila, na gabi-gabi siyang nananalangin, ngunit alam niyang sa harap ni Aurora, ang kanyang tinig ay walang saysay. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango ay muling sumakal sa kanyang pandinig. Ang boses ay naging isang bulong na tila isang sumpang binibigkas sa kanyang tainga.
Huwag mong kalilimutan, amihan, kung nasaan ka ngayon. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa amin, kung hindi dahil sa perang ibinayad namin sa ospital, nung naghihingalo ang ama mo, baka namamalimos ka na lang sa kalsada hanggang ngayon. Kaya huwag kang mag-inarte kung pakiramdam mo ay hindi ka namin sapat na pinapahalagahan. Napapikit si amihan sa tindi ng sakit, ang utang na loob, ang kadenang itinali sa kanyang leeg, na siyang dahilan kung bakit hindi siya makapalag, kung bakit hindi siya makalayas. Sila ang nagligtas sa kanyang ama, ngunit tila ang kabayaran niyon ay ang kanyang buong buhay at kaluluwa. Naglakad si Aurora patungo sa hagdanan upang hanapin ang kanyang anak. Ngunit bago siya tuluyang umakyat, huminto siya at lumingon kay amihan nang may isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang titig ay tila may ipinapahiwatig na isang lihim na alam nilang dalawa, ngunit tanging si amihan lamang ang nasasaktan. Nakita ko si Bella kanina sa opisina ni Dario. Napakaganda niya, napaka-elegante, at higit sa lahat, napakatalino. Siya ang tipo ng babaeng hindi lamang marunong magluto, kundi marunong ding magpatakbo ng negosyo at buhay ng isang lalaki. Wika ni Aurora, ang bawat kataga ay tila dahan-dahang itinusok sa puso ni amihan. Alam mo, amihan, pinapanood ko kayo kanina sa balkonahe. Huwag kang magbulag-bulagan. Mabuti pa si Bella, marunong mag-alaga ng lalaki. At sigurado ako, hindi siya magiging kasing baog mo. Naiwang mag-isa si amihan sa sala. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa puot at pait. Ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang malaking kurot sa kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, ang turing niya sa matanda ay parang sariling ina. Ngunit sa isang saglit, napatunayan niyang siya ay nananatiling isang estranghero, isang gamit na tapos ng pakinabangan at handa ng itapon sa basurahan. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang malamig na hangin ang humihip mula sa bukasan ng bintana, tila bumubulong ng isang babala. May isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng sofa na inupuan ni Aurora kanina. Isang resibo na nahulog mula sa bag ng matanda. Dahan-dahan itong pinulot ni amihan at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat doon. Ang maliit na pirasong papel na hawak ni amihan ay tila nagbabaga sa kanyang palad. Isa itong resibo mula sa isang sikat na jewelry shop sa Makati, ngunit hindi ang halaga ng binili ang nagpabilis sa kanyang hininga. Ang nakalagay na petsa ay noong nakaraang linggo, ang araw kung kailan sinabi ni Dario na nasa isang out-of-town conference siya. At ang pangalang nakasulat sa ilalim ng Soul 2 ay hindi ang pangalan ni Dario, kundi ang pangalan ni Doña Aurora. Ang kinuha nila, isang set ng diamond earrings na eksaktong katulad ng suot ni Bella kanina. Dito napatunayan ni amihan na ang kanyang kalaban ay hindi lamang ang asawa at ang kabit nito, kundi pati ang mismong pamilyang itinuring niyang sarili. Ang pagtataksil ay isang malalim na lamat na ngayon ay naging isang malawak na bangin nang sumapit ang malalim na gabi, nang ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan at ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang paghuni ng aircon. Dahan-dahang bumangon si amihan. Pinanood niya ang mahimbing na pagtulog ni Dario sa kanyang tabi. Ang lalaking ito, na nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya, ay siya palang unti-unting pumapatay sa kanyang kinabukasan. Tahimik siyang lumabas ng silid at nagtungo sa opisina ni Dario sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Alam niyang kapag nahuli siya rito, wala na siyang kawala sa galit ni Dario. Ngunit ang takot ay tinalo ng nag-aalab na kailangang malaman ang katotohanan. Sa loob ng opisina, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Hindi siya nagbukas ng ilaw. Tanging ang liwanag mula sa kanyang cellphone ang nagsilbing gabay.
Sinimulan niyang buksan ang mga drawer ng lamesa ni Dario. Sa unang tingin, puro mga legal na dokumento lamang ng kumpanya ang naroon. Ngunit sa pinakailalim na bahagi, sa likod ng isang nakatagong partition, may nahanap siyang isang itim na folder. Nang buksan niya ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amihan. Doon ay nakita niya ang mga piraso ng papel kung saan ang kanyang sariling lagda ay paulit-ulit na ginaya. May mga pahinang punong-puno ng kanyang pangalan. Sinisikap na makuha ang bawat kurba at bawat tuldok ng kanyang sulat kamay. Ito ang ebidensya ng pamimeke. Ang bawat kontratang pinirmahan niya raw ay gawa-gawa lamang ng asawang akala niya ay katuwang niya sa buhay. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nasa huling pahina ng folder. Isang life insurance policy na may napakalaking halaga. Ang policy holder ay si Dario at ang insured ay si Amihan. Binasa niya ng maigi ang bawat detalye hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa isang bahagi na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Sa ilalim ng status ng insured, nakasulat ang salitang deceased. Isang pekeng death certificate ang nakalakip sa likod nito na nagsasabing si Amihan Reyes Montenegro ay pumanaw na dahil sa isang malubhang karamdaman, 3 buwan na ang nakalilipas. At ang tanging beneficiary na makakatanggap ng lahat ng milyon-milyong piso? Walang iba, kundi si Bella Flores. Napaupo si Amihan sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hiyaw ng pait. Buhay pa siya. Humihinga pa. Ngunit sa harap ng batas at ng papel na ito, siya ay isang bangkay na lamang. Pinatay na siya ni Dario sa paraang hindi gumagamit ng patalim, kundi ng pluma at tinta. Ang dilim ng silid ay tila lalong kumapal. Tila ba ang mga anino sa paligid ay nagtatawanan sa kanyang sinapit. Sa gitna ng kanyang panginginig, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga paa na papalapit, mabigat at sigurado. Isang anino ang humarang sa siwang ng pinto at ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang uminog. Naglalabas ng isang mahinang tunog ng bakal na nagkikiskisan. Hindi makagalaw si Amihan. Ang folder ay nasa kanyang kandungan. Ang liwanag ng cellphone ay nakatutok pa rin sa pekeng death certificate. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa hallway ay naghatid ng isang pamilyar na anino sa loob ng madilim na silid. Ang pintuan ay tuluyang bumukas at ang aninong pumasok ay binalot ng liwanag mula sa pasilyo. Pigil ang hininga ni Amihan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay naghahatid ng sakit sa kanyang mga tadyang. Ngunit ang boses na narinig niya ay hindi kay Dario. Senyora, kayo po ba yan? Bakit po kayo nandito sa dilim? Ito ay si Manang Sabel, ang matandang katulong na tanging nakakaunawa sa kanya sa loob ng mansyong yon. Mabilis na itinago ni Amihan ang folder sa ilalim ng kanyang suot. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Oo, Manang. May hinanap lang akong libro. Huwag mo na akong isumbong kay Dario, ayaw ko lang siyang maabala. Mabilis na sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Nang makaalis ang matanda, hindi na nag-aksaya ng panahon si Amihan. Sa gitna ng malakas na ulan na biglang bumuhos sa labas, tila nakikisama sa kanyang panaghoy, lumabas siya ng mansyon nang walang dalang anuman, kundi ang itim na folder at ang bigat ng kanyang pagkakatao. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa, kahit na sa papel ay idineklara na siyang pumanaw. Narating niya ang maliit na apartment ni Elora, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong pagkabata. Basang-basa si Amihan, ang kanyang mga mata ay namumula hindi lamang dahil sa puyat, kundi dahil sa matinding pait na tila ayaw nang kumawala sa kanyang sistema.
Pagkabukas ng pinto, hindi na nakapagsalita si Amihan. Basta na lamang siyang bumagsak sa mga bisig ni Elora, ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa tunog ng ulan sa labas. Amihan! Anong nangyari? Bakit ka nagkakaganyan? Gulat na tanong ni Elora habang mabilis na binabalot ng tuyong tuwalya ang nanginginig na kaibigan. Ibinaba ni Amihan ang folder sa lamesa. Nang mabasa ni Elora ang pekeng death certificate at ang insurance policy, ang mukha nito ay napalitan ng matinding galit at panlulumo. Hayop siya, Amihan. Hayop ang asawa mo. Pinatay ka na niya habang kayakap ka pa niya sa gabi. Hindi natin ito palalampasin. Sa loob ng maliit na silid, sa gitna ng usok ng mainit na kape, at ang amoy ng luma, ngunit ligtas na tahanan, nagsimulang magplano ang dalawa. Ngunit sa bawat salitang binibitawan ni Elora tungkol sa paghihiganti, ang isipan ni Amihan ay lumilipad pabalik sa mansyong Montenegro. Iniisip niya kung paano nagagawang matulog ng mahimbing ni Dario habang ang bawat piraso ng kanilang pagsasama ay dahan-dahang kinakain ng mga kasinungalingan. Kailangan natin ng abogado, Amihan, isang taong hindi kayang bayaran ng mga Montenegro. Seryosong wika ni Elora. May kakilala ako, ngunit kailangan nating maging maingat. Alam mo ang impluwensya ni Dario. Nang magpasiya silang lumabas upang magtungo sa isang ligtas na lugar na pag-aari ng pamilya ni Elora sa labas ng Maynila, napansin ni Amihan ang isang bagay habang sila ay sumasakay sa kotse. Sa dulo ng madilim na kalsada, may isang itim na SUV na nakaparada. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit ang makina ay tila humuhuni sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang binabagtas nila ang madulas na kalsada, ang SUV ay dahan-dahang sumunod. Kahit anong bilis ng pagpapatakbo ni Elora, ang distansya ng sasakyan sa likuran nila ay hindi nagbabago. Tila isang anino na ayaw humiwalay, isang panganib na nagmamasid sa bawat galaw nila. Elora, sinusundan ba tayo? Mahinang tanong ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag. Tumingin si Elora sa rearview mirror. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Hindi siya sumagot, ngunit mas lalo niyang inapakan ng gas. Ang tunog ng gulong na humahagibis sa basang kalsada ay naging tanging musika sa loob ng sasakyan. Biglang kumislap ang mga high beam na ilaw ng SUV sa likuran. Isang nakakasilaw na liwanag na tila nagbabanta, tila isang babala na walang sino man ang makakatakas mula sa mga Montenegro. Sa gitna ng liwanag na yon, isang tanong ang gumigiyagis sa isipan ni Amihan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Dario upang panatilihing patay ang kanyang asawa? At sino ang taong nasa loob ng sasakyang yon na tila nakakaalam sa bawat hininga nila? Ang malakas na ugong ng makina ng itim na SUV ay tila isang babala na patuloy na humahabol sa kanila sa gitna ng madilim at basang kalsada. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas ng syudad, biglang lumiko ang sasakyan sa isang madilim na eskinita at nawala na parang bula. Iniwan nito si Amihan na habol ang hininga at ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng kaba. Hindi tayo pwedeng basta na lang tumakbo, Amihan. Seryosong wika ni Elora habang mahigpit ang hawak sa manibela. Kapag hindi ka bumalik ngayon, ibibigay mo sa kanila ang dahilan para sabihing nag-abandona ka ng tahanan. Gagamitin nila yan laban sa iyo sa korte. Kahit labag sa kanyang loob, kahit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na lumayo. Napilitan si Amihan na bumalik sa mansyon Montenegro bago pa man magbukas ang liwanag ng umaga. Pumasok siya sa bahay na tila isang anino, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. At gaya ng inaasahan, ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagbago na. Ang bawat dekorasyon ay parang mga matang nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Hindi pa man nakakababa si Amihan, mula sa ikalawang palapag ay narinig na niya ang isang pamilyar
at nakakarimarimar na boses mula sa sala. Napakaganda talaga ng taste mo sa interior design, Dario. Pero sa tingin ko, masyado nang makaluma ang mga kurtinang ito. Parang masyadong malungkot. Hindi bagay sa isang masayang tahanan, wika ni Bella. Dahan-dahang bumaba si Amihan. Nakita niya si Bella na nakaupo sa sofa na tila siya ang may-ari ng bahay, habang si Dario ay nakatayo sa tabi nito, may hawak na kape at nakangiti ng buong ningning. Pagkakita kay Amihan, agad na tumayo si Bella at nagkunwaring nagulat. Isang plastik na ngiti ang iginuhit sa kanyang mapupulang labi. "Oh, Amihan, nandyan ka pala. Pasensya na sa istorbo. May kailangan lang kaming tapusin na report ni Dario para sa opisina. Sabi niya ay mas komportable raw magtrabaho dito." Wika ni Bella. Ang boses ay tila matamis na asukal na may halong lason. "Walang anuman, Bella. Sanay na ako na laging may trabaho kayong tinatapos," sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Lumapit siya sa kusina upang kumuha ng tsa. Ngunit pinilit niyang huwag mabasag ang porselanang hawak niya habang naririnig ang mahinang tawanan ng dalawa sa sala. Naghanda si Amihan ng tsa para sa kanilang panauhin. Habang inilalapag niya ang tasa sa harap ni Bella, sadyang idiniin ng babae ang kanyang mga daliri sa kamay ni Amihan. Ang lamig ng mga kuko ni Bella ay tila tumagos sa kanyang balat. "Salamat, Amihan. Napakabait mo talagang asawa. Sayang lang na minsan, ang pagiging mabait ay nagiging katumbas ng pagiging boring. Alam mo naman ang mga lalaki, minsan ay naghahanap ng bago, ng mas kapana-panabik. Yung hindi lang marunong magsilbi ng tsa, kundi marunong ding magpatakbo ng mundo." Bulong ni Bella habang tinititigan si Amihan ng diretso sa mga mata. Hindi kumibo si Amihan. Pinanood niya si Bella na humigop ng tsaa mula sa tasang binili ni Amihan gamit ang kanyang unang sweldo noong nagsisimula pa lang sila ni Dario. Ang bawat paggalaw ni Bella, ang paraan ng pag-aayos nito ng kanyang buhok, ay tila isang deklarasyon ng giyera. Para itong isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Amihan, hinihintay lamang ang tamang pagkakataon upang iturok ang kanyang kamandag. Bago umalis si Bella, nagpaalam ito nang may kasamang yakap kay Dario sa harap mismo ni Amihan. Isang yakap na tumagal ng higit sa nararapat. Pagkaalis ng babae na iwang mag-isa si Amihan sa sala habang si Dario ay pumasok muli sa kanyang opisina, nagtungo si Amihan sa kanilang silid upang mag-ayos ng higaan. Ngunit nang iangat niya ang unang-unan sa bahagi ni Dario, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Doon, sa gitna ng puting sapin ng kama, ay may nakalagay na isang gintong hikaw, isang disenyo na alam niyang kay Bella. Hindi ito aksidenteng naiwan. Ito ay isang marka ng pag-aari, isang matamis, ngunit nakamamatay ng ngiti ng isang ahas na nagsasabing, pasukin man ni Amihan ang kanyang sariling bahay, ang bawat sulok nito ay amoy pagtataksil na. Ang gintong hikaw na hawak ni Amihan ay tila isang piraso ng nagbabagang bakal na unti-unting pumapaso sa kanyang palad. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na plastik at maingat na isinilid doon ang alahas. Isang piraso ng ebidensya ng kanyang pagkawasak. Ang bawat luhang pilit niyang pinipigilan ay tila naging bato sa loob ng kanyang dibdib, mabigat at malamig. Kinabukasan, sa ilalim ng pagbabalat kayo ng isang simpleng lakad patungo sa simbahan, nakipagkita si Amihan kay Elora sa isang tagong coffee shop sa labas ng lungsod. Doon, ipinakilala sa kanya ang lalaking sinasabi ni Elora na tanging makakatulong sa kanya. Si Attorney Mateo Valeriano ay hindi katulad ng mga abogadong nakasanayan ni Amihan na nakikita sa paligid ni Dario. Wala itong suot na mamahaling relo o makinang nakurbata. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa isang lumang gusali, kung saan ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay nanunuot sa bawat sulok.
Ang kanyang mga mata ay malalim. Tila nakakakita ng mga bagay na pilit itinatago ng iba. At ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng anumang emosyon. Maupo kayo, Mrs. Montenegro. O mas gusto ninyong tawagin ko kayo sa inyong tunay na pangalan? Ang boses ni Mateo ay baritono. Malamig ngunit may awtoridad na hindi matatawaran. Dahan-dahang inilapag ni Amihan ang itim na folders sa lamesa. Amihan na lang po, attorney. Dahil sa mga papel na yan, tila nawalan na rin ako ng karapatan sa apelyidong dala ko. Tahimik na binasa ni Mateo ang mga dokumento. Walang tunog na maririnig sa loob ng silid, kundi ang paglipat ng mga pahina at ang mahinang paghuni ng lumang electric fan sa itaas. Habang nagbabasa, napansin ni Amihan ang panandaliang pagkislap ng galit sa mga mata ng abogado nang makita nito ang pangalan ni Dario at ang pirma ni Doña Aurora. Isang emosyong tila higit pa sa propesyonal na obligasyon. Alam niyo ba kung kanino ninyo binabangga, Amihan? Tanong ni Mateo habang isinasara ang folder. Ang mga Montenegro ay hindi lamang mayaman. Sila ay mga eksperto sa paglilibing ng katotohanan, kasabay ng mga taong nagtatangkang magsalita laban sa kanila. Alam ko po, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Pero patay na po ako sa mga papel na yan. Wala na po akong takot na mawala ang isang buhay na kinuha na nila sa akin. Ang gusto ko lang po ay katarungan. Sandaling tumitig si Mateo sa kanya. May kung anong bigat sa kanyang paningin na tila sinusukat ang lalim ng paninindigan ni Amihan. Lumapit siya ng bahagya at sa ilalim ng madilim na ilaw ng kanyang opisina, ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng malamig na paghihiganti. Hindi katarungan ang hinahanap mo, Amihan. Ang kailangan mo ay ang pagguho ng kanilang mundo. Bulong ni Mateo. May dahilan kung bakit tinanggap ko ang kasong ito. May utang ang mga Montenegro sa akin na kailangan na nilang bayaran. At ikaw ang magiging susi ko para makuha iyon. Umusog si Mateo palapit, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa ibabaw ng lamesa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging mapanganib. Puno ng mga planong hindi pa nabibigkas, ngunit nararamdaman na ang bagsik. Makinig kang mabuti. Wika ni Mateo, ang kanyang titig ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Amihan. Sa sandaling magsimula tayo, wala nang balikan. Kailangan mong maging mas magaling na artista kaysa sa asawa mo. Kailangan mong tanggapin ang bawat insulto, bawat sampal, at bawat pagtataksil ng may ngiti. Handa ka bang makita silang umiyak ng dugo? Dahil kung oo, kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagpatay sa Amihan na nakilala mo. Maging anino ka, Amihan. Hayaan mong isipin nilang ikaw pa rin ang mahina at sunod-sunuran nilang biktima. Doon tayo magsisimulang bumawi. Ang mga salitang yon ni Attorney Mateo ang naging sandigan ni Amihan habang muli siyang tumatapak sa loob ng mansyon Montenegro. Bit-bit niya ang isang maliit na paper bag na may tatak ng isang mamahaling relo, isang regalo, isang suhol para sa katahimikan ng kanyang asawa, isang patibong na binalot sa ginto. Hon, nandito ka na pala. Malambing na bati ni Amihan nang makita si Dario sa sala. Nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng malaking salamin. May pasalubong ako sa iyo. Alam kong pagod ka sa trabaho, kaya gusto kitang pasayahin. Dahan-dahang lumapit si Amihan. Inilabas niya ang isang eleganteng relo, isang timepiece na may nakatagong recorder at GPS tracker sa loob, ayon sa ibinigay ni Mateo. Kinuha ito ni Dario. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasakiman habang tinitingnan ang kinangnang bezel. Para saan ito, Hon? Ang mahal nito, ha? Tanong ni Dario. Ngunit hindi nakaligtas kay Amihan ang mapanuyang ngiti sa mga labi ng asawa. Tila iniisip nito na lalo siyang naging tanga at desperada na makuha ang kanyang loob. Wala lang. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na bawat segundo ng buhay ko,
Ikaw ang iniisip ko, bulong ni amihan. Inabot niya ang kurbata ni Dario upang ayusin ito. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw. Hinihila ang tela ng may katumpakan. Ramdam niya ang init ng leeg ni Dario. Ang bawat pintig ng ugat nito na tila ba isang buhay na nilalang sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sa bawat pagpihit niya sa buhol ng kurbata, naiisip ni amihan kung gaano kadaling higpitan ito hanggang sa mawalan ng hininga ang lalaki. Ngunit pinanatili niya ang isang banayad na ngiti sa kanyang mukha. Salamat, Honorable. Bagay na bagay sa akin. Wika ni Dario sabay halik sa kanyang noo bago nagmamadaling lumabas ng bahay. Nang matiyak ni amihan na nakaalis na ang sasakyan, nagtungo siya sa kusina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at isinuot ang earphones. Ang mahinang kaluskos mula sa kabilang linya ay dahan-dahang naging malinaw. Naririnig niya ang tunog ng makina ng sasakyan ni Dario at ang biglang pagtunog ng isang pamilyar na boses sa speakerphone ng asawa. Dario, nasaan ka na? Kanina pa ako naghihintay sa hotel. Boses yun ni Bella, puno ng pagkainip. Papunta na ako, love. Katatapos lang ng drama ni amihan. Binigyan pa ako ng bagong relo. Ang mahal yata nito. Mukhang desperada na siyang huwag kong iwan. Tumawa si Dario, isang tawang puno ng pangmamaliit. Hayaan mo, kapag nakuha na natin ang huling pirma sa transfer ng lupain sa probinsya, hindi na natin kailangang magtiis sa kanya. Mabuti naman, sagot ni Bella. Kinausap ko na rin si Doña Aurora. Sabi niya, masyado nang nagiging matanong ang asawa mo. Baka makahalata na yan sa mga peking papeles. Napatigil ang paghinga ni amihan nang marinig ang susunod na mga salita ni Dario. Ang tunog ng pagpreno ng sasakyan ay tila isang babala. Huwag kang mag-alala, love. May plano na kami ni Mama. Sa oras na maging pinalang lahat, ipapadeklara nating may sakit sa isip si amihan. Sa tindi ng depression niya dahil sa hindi pagkakaroon ng anak, madaling paniwalain ang mga doktor na kailangan niya ng manatili sa mental asylum ng permanente. Doon, wala na siyang magagawa kundi panoorin tayong maging masaya. Halos mabitawan ni amihan ang cellphone sa kanyang nanginginig na kamay. Ang lamig ng sahig sa kusina ay tila humahaplos sa kanyang buong katawan habang unti-unti niyang nauunawaan ang lalim ng sitwasyon. Hindi lamang pala tungkol sa kayamanan o reputasyon ang usapin. May mga plano at pangyayaring unti-unting lumilitaw na naglalagay sa kanya sa panganib at nagpapabago sa lahat ng kanyang inakala. Napatingin siya sa paligid, pilit pinapakalma ang sarili habang iniisip ang susunod na hakbang. Sa halip na matakot lamang, unti-unti ring lumalakas sa kanya ang pagnanais na alamin ang buong katotohanan at protektahan ang sarili laban sa anumang banta. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na hindi na siya maaaring manatiling walang alam. Kailangan niyang kumilos ng maingat at matalino upang makaalpas sa sitwasyong unti-unting lumalalim ang panganib. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng puot. Ang dula-dulaan ng pag-ibig ay tapos na. Ngayon, ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang naririnig ang tawanan ni Dario at Bella sa kabilang linya. Sino kaya sa kanila ang unang mababaliw kapag nalaman nilang ang bawat salitang binitawan nila ay nakatala na sa kamay ng katarungan? Siguraduhin mong hindi siya makakalabas doon, Dario. Ang mga baliw ay walang boses sa lipunan at ang isang babaeng walang boses ay hindi kailanman magiging banta sa atin. Ang boses ni Doña Aurora mula sa recording na pinapakinggan ni amihan ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Nakatayo si amihan sa loob ng madilim na opisina ni Dario. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na kislap ng laptop screen ng kanyang asawa. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang hatol ng kamatayan, ngunit sa halip na luha, ang naramdaman ni amihan ay isang nakakangilong katatagan. Gamit ang password na palihim niyang nakuha,
Dahan-dahang binuksan ni Amihan ang mga confidential files ng Montenegro Group. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang taong wala nang balak pang magpaapi. Nakikita niya ang Project Ginto, ang pinakamalaking kontrata na inaasahan ni Dario na magliligtas sa kanyang reputasyon sa kumpanya. Sa isang mabilis na pagpindot, ipinadala ni Amihan ang isang anonymous na email sa pinakamalaking karibal ni Dario. Hindi niya ibinigay ang lahat. Sapat lamang na impormasyon tungkol sa bidding price ni Dario upang masiguradong matatalo ito sa susunod na araw. Ito ang unang bato na kanyang ipupukol sa turing ginto na kinatatayuan ng kanyang asawa. Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay bumasag sa isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong gamit sa loob ng opisina ni Dario. Hindi nagtagal ay narinig ni Amihan ang galit na sigaw ng kanyang asawa sa telepono. "What do you mean we lost? This is impossible. Paanong nakuha ng mga kompetensya ang eksaktong budget natin?" Ang boses ni Dario ay nagngangalit, puno ng pagkabigo at kalituhan. Dahan-dahang kumatok si Amihan sa pinto. May dalang tray ng mainit na tsaa. Pagpasok niya, nakita niya si Dario na nakasabunot sa sariling buhok. Ang kanyang kurbata ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang mga papeles ay nagkalat sa sahig, tila mga patay na dahon pagkatapos ng isang malakas na bagyo. "Hon, anong nangyari? Bakit parang balisa ka?" Malambing na tanong ni Amihan habang maingat na inilalapag ang tsaa sa lamesa. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ang kanyang muka ay parang isang maamong tupa na walang malay sa lobong nasa loob ng kanyang puso. "Wala. Hindi mo maiintindihan, Amihan. Isang malaking proyekto ang nawala sa akin dahil sa malas. May nag-traitor sa opisina. Sigurado ako." Sigaw ni Dario sabay tabig sa tasa ng tsaa, dahilan upang tumapo ng mainit na likido sa ibabaw ng kanyang mga mamahaling dokumento. Hindi kumibo si Amihan habang pinapanood ang paglamon ng tsaa sa mga plano ni Dario. Sa halip na magalit, lumapit siya at hinawakan ang balikat ng asawa. "Huwag kang mag-alala, Hon. Siguro ay kailangan mo ng tulong ng isang taong talagang mapagkakatiwalaan mo, tulad ni Bella. Di ba siya ang right hand mo?" Ang pagbanggit sa pangalan ni Bella ay tila isang gamot na agad na kumalma sa galit ni Dario. Kinuha nito ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial. "Tama ka, Amihan. Si Bella lang ang makakaayos nito. Siya lang ang may utak para tulungan ako sa ganitong krisis." Habang naririnig ni Amihan si Dario na nagmamakaawa kay Bella na pumunta sa opisina upang ayusin ang gulo, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang plano nila ni Attorney Mateo. Sa pamamagitan ng pagpapahina sa posisyon ni Dario, mapipilitan itong mas umasa kay Bella. At sa bawat pagkakamaling gagawin nila habang nagmamadaling ayusin ang sitwasyon, mas lalong hihigpit ang bitag na nakakabit sa kanilang mga leeg. Naiwang mag-isa si Amihan sa pintuan ng opisina habang nagmamadaling umalis si Dario. Pinanood niya ang sasakyan ng asawa na humaharurot palayo. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging mas magaan, ngunit ang puot sa kanyang dibdib ay nananatiling mainit. Napatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin sa hallway. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Amihan na marunong lang umiyak at magtiis. Ang babaeng iyon ay namatay na sa gabi ng pagtataksil. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa sariling mga mata. Gaano kaya kasakit para kay Dario na malaman na ang taong itinuturing niyang malas ay siya palang unti-unting bumubuwag sa kanyang mundo, habang ang taong pinagkakatiwalaan niya ay siya palang huling pako sa kanyang kabaong. Hindi mo ba talaga kayang ayusin ang sarili mo, Amihan? Tingnan mo ang suot mo, mukha kang katulong na naligaw sa gitna ng mga prinsesa. Nakakahiya ka sa harap ng mga kaibigan ko. Ang boses ni Doña Aurora ay parang latigo na humahampas sa hangin. Sapat na
upang patigilin ang tawanan ng kanyang mga kagalang-galang na panauhin sa loob ng malawak na hardin. Nakatayo si Amihan sa gitna ng mga mesa na nababalutan ng puting lino. May hawak na mamahaling pitsel ng tsa. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga diamanteng suot ng kanyang biyenan. Mga hiyas na tila kumukutya sa simple at lumang bestida na pilit na ipinasusuot ni Aurora sa kanya upang magmukha siyang hamak sa paningin ng lahat. Ngumiti lamang ng tipid si Amihan, isang maamong reaksyon na itinuro sa kanya ni Attorney Mateo. Pasensya na po, Mama. Marami lang po kasing ginawa sa kusina para masiguradong magugustuhan ng inyong mga amiga ang mga handa. Sa bawat hakbang ni Amihan patungo sa mesa ni Aurora, nararamdaman niya ang bigat ng mga mapanghusgang titig. Ang mga amiga ni Aurora, mga babaeng balot sa seda at botox, ay nagbubulungan. Ang kanilang mga pamaipay ay mabilis na gumagalaw, na tila ba itinataboy ang presensya ng isang basura sa kanilang marangyang kinalalagyan. Hayaan niyo na po si Amihan, Doña Aurora. Sanay naman na kaming makita siyang ganyan. Pang-uuyam ng isang matanda, sabay higop ng tsaa. Abang naglalakad pabalik si Amihan, aksidente niyang iniwan ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ni Aurora. Hindi nagtagal, ang telepono ay nagsimulang maglabas ng liwanag at ang screen ay napuno ng sunod-sunod na mga mensahe. Dahil sa kuryosidad, hindi napigilan ng isa sa mga panauhin na silipin ito. Ay Aurora, may naghahanap sa'yo. Mukhang seryoso. Wika ng isa sa mga babae. Ang tono ay puno ng malisya. Kinuha ni Aurora ang telepono nang may pagmamalaki, ngunit ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mapuputlang pisngi ay naging kasing puti ng papel. Ang mga mensahe ay hindi para kay Amihan. Ang mga ito ay mga forward na mensahe mula sa isang kilalang casino financier. Mga litrato ni Doña Aurora na nasa gitna ng pagsusugal, kasama ang mga kopya ng mga promissory notes na may malalaking halaga at ang kanyang sariling lagda. Ano ito, Aurora? Akala ko ba ay itinataguyod mo ang moralidad ng mga kababaihan sa ating charity circle? Bakit parang mas marami ka pang utang sa kasino kaysa sa donasyon mo sa simbahan? Ang tanong na yon ay tila isang malakas na tunog ng kampana na bumasag sa reputasyon ng matanda. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang bango ng mga bulaklak sa hardin ay tila napalitan ng amoy ng nabulok na katotohanan. Si Doña Aurora, ang reyna ng kagandahang asal, ay nakatitig sa screen ng telepono habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi kontrolado. Nang makaalis ang mga panauhin, nang may pagmamadali at puno ng mga mapanirang tsismis, naiwan si Amihan at Aurora sa gitna ng nagulong hardin. Ang hangin ay naging malamig at ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Lumingon si Aurora kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa puot. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nagpadala ng mga mensaheng iyon. Sinisira mo ang pangalan ko. Lumapit si Amihan. Ang kanyang mukha ay nananatiling payapa. Walang bakas ng takot. Ang katotohanan po ang sumisira sa inyo, Mama. Hindi ako. Sa isang mabilis na pagkakataon, itinaas ni Aurora ang kanyang kamay. Ang tunog ng pagdampi ng palad sa pisngi ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang lakas ng sampal ay nagdulot ng pagbaling ng mukha ni Amihan sa kabilang panig at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumuhit sa loob ng kanyang bibig. Ngunit hindi umiyak si Amihan. Hindi siya tumakbo. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang mukha pabalik sa biyenan. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng kapangyarihan at paglaya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha ng pagtitiis, ngayon ay kumikinang sa tindi ng tagumpay. Masakit po ba, Mama? Bulong ni Amihan. Ang boses ay kasing talas ng isang labaha. Ang sampal na ibinigay niyo ay walang-wala
sa sampal ng kahihiyan na dadanasin nyo simula ngayong araw. Ito pa lang ang simula ng pagbabayad nyo sa bawat luhang inubos ko sa mansyong ito. Naiwang tulala si Aurora. Ang kanyang kamay ay nakataas pa rin sa hangin habang pinapanood ang kanyang manugang na naglalakad palayo ng may taas noong dangal. Sa bawat hakbang ni Amihan sa ibabaw ng mga tuyong dahon, nararamdaman niya ang pagkaputol ng kadena ng utang na loob. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang itim na envelope ang naiwan sa pintuan ng kusina. May nakasulat na pangalan niya. Ang sulat kamay ay hindi kay Dario, hindi kay Aurora, at lalong hindi kay Mateo. Isang panibagong lihim ang tila naghihintay na mabuksan. Huwag kang mag-alala, love. Ang lahat ng nakapangalan kay Amihan ay magiging atin na sa susunod na linggo. Isang pirma na lang at wala na siyang matitirang kahit isang kusing. Ang boses ni Dario na nagmumula sa nakatagong recorder sa relo ay tila isang malupit na biro habang si Amihan ay nakatayo sa harap ng isang pintuan ng isang mamahaling kondominium sa Makati. Hawak niya ang susi na nahanap niya sa loob ng itim na sobre. Isang susi na may kalakip na address at isang maikling sulat. Dito nila itinatago ang katotohanan. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala nito, ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-uudyok sa kanya na pumasok. Dahan-dahang inikot ni Amihan ang susi. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang hatol sa katahimikan ng pasilyo. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng mamahaling lavender at bagong gamit ay sumalubong sa kanya. Ang halimuyak ni Bella. Ang silid ay moderno, malawak, at puno ng mga gamit na alam ni Amihan na binili gamit ang pera mula sa kanyang sariling bank account. Ang bawat hakbang niya sa loob ng malamig na silid ay tila pagtapak sa ibabaw ng mga pako ng nakaraan. Nakita niya sa ibabaw ng lamesa ang isang litrato ni Dario at Bella. Masayang nagtatawanan sa isang bakasyon na sinabi ni Dario na para sa isang seryosong business trip. Ang sakit na naramdaman ni Amihan ay hindi na sapat para maglabas ng luha. Ito ay naging isang tuyo at matigas na bukol sa kanyang dibdib na tila ba ang kanyang puso ay naging isang piraso ng uling na matagal nang nagbabaga. Nagtungo siya sa master bedroom. Doon, sa loob ng isang vault na nakabukas ng bahagya, marahil dahil sa sobrang kumpiyansa ni Dario, nakita niya ang kanyang hinahanap. Ang mga orihinal na titulo ng lupa sa probinsya na minana niya sa kanyang ama, ang mga papeles ng kanyang mga investment, at ang mga forged documents na naglilipat ng lahat ng ito sa pangalan ni Bella Flores. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang hinahawakan ang mga titulong ito. Ang bawat pahina ay tila may bakas ng dugo at pawis ng kanyang mga magulang, na ngayon ay ninanakaw ng lalaking nangakong mamahalin siya hanggang sa huli. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, ang kanyang paningin ay nagdidilim sa tindi ng puot, na tila ayaw nang magpaawat. Biglang napatigil ang mundo ni Amihan nang marinig ang isang pamilyar na tunog mula sa pinto ng unit, ang tunog ng isang electronic lock na bumubukas. Kasunod nito ang mahinang tawanan ni Dario at Bella na papalapit sa silid. Grabe talaga ang mukha ni Mama kanina. Love, hiyang-hiya siya sa mga amigas niya. Wika ni Dario, ang boses ay puno ng kagalakan. Pero don't worry, once makuha natin ang pera mula sa insurance ni Amihan, mababayaran natin ang lahat ng utang niya. At pagkatapos niyon, tayo naman ang magpapakasaya dito. Sagot ni Bella, ang tunog ng kanyang mga high heels sa sahig ay tila mga saksak sa pandinig ni Amihan. Walang mapupuntahan si Amihan. Ang bintana ay masyadong mataas at ang tanging pinto ay ang kinaroroonan ng dalawa. Mabilis siyang gumapang sa ilalim ng kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig ng sahig at sa tindi ng takot na baka marinig ang malakas na tambol ng kanyang puso. Ang pinto ng kwarto ay bumukas. Nakita ni Amihan ang mga sapatos ni Dario at ang mga paa ni Bella na pumasok sa loob.
Ang dalawa ay humiga sa ibabaw ng kama. Ang kama kung saan ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Nasaan na pala yung mga titulo? Love? Siguraduhin nating ligtas yan. Tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay malapit na tila ba bulong ito sa mismong tainga ni Amihan. Nandito lang sa vault. Ligtas na ligtas, sagot ni Dario. Narinig ni Amihan ang pag-angat ni Dario mula sa kama at ang paglapit nito sa vault na nasa tabi lamang ng kanyang pinagtataguan. Nakatitig si Amihan sa mga sapatos ni Dario na nasa harap lamang ng kanyang mukha. Isang maling galaw, isang maling hininga, at ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay maglalaho. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam ng hapdi. Pilit na pinipigilan ang anumang tunog na pwedeng kumawala sa kanyang nangangatog na mga labi. Sa gitna ng panganib na yon, isang malamig na tanong ang gumuhit sa kanyang isipan. Tila isang anino na ayaw siyang iwan. Hanggang kailan siya mananatiling nakatago sa ilalim ng mga anino ng mga taong sumira sa kanya. At kung mahuli man siya ngayon, ito na ba ang magiging wakas ng kanyang laban? O ito ang magiging mitya ng isang pagsabog na hindi kailanman malilimutan ng mga Montenegro? Mabuti na lang at sadyang tanga si Amihan, no? Isipin mo, hanggang sa huli, siya pa ang nagbayad para sa sarili niyang hukay. Ang bawat sentimong itinatago niya sa bangko, siya ring pambili natin ng kaligayahan dito. Ang tawa ni Dario, na sinabayan ng malanding hagigik ni Bella, ay tila mga linta na dahan-dahang sumisipsip sa huling patak ng katinuan ni Amihan habang siya ay nakadapa sa malamig at maalikabok na sahig sa ilalim ng kama. Ang bawat kataga ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang gaslaw ng mga paa ng asawa sa tapat ng kanyang mukha, at ang bawat mabigat na hakbang nito patungo sa vault ay tila isang sipa sa kanyang nadurog na dangal. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang nayakap ang mga orihinal na titulo ng lupa, ang huling alaala ng kanyang ama na pilit ninanakaw ng mga taong nasa ibabaw niya ngayon. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong abo. Bawat hininga ay isang pagtitiis, bawat pintig ng kanyang puso ay isang pagsusumamo sa Diyos na huwag siyang hayaang sumabog sa tindi ng puot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na sahig. Ang hapdi niyon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi ng katotohanang mas mahalaga pa ang insurance policy niya kaysa sa kanyang buhay sa paningin ni Dario. Nang marinig ni Amihan ang tunog ng pagsara ng vault at ang paglayo ng mga hakbang patungo sa kabilang bahagi ng kwarto, doon na siya nagpasya. Hindi na niya kayang maging isang aninong nakatago sa dilim. Dahan-dahan siyang gumapang palabas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang bestida ay may mga bahid ng dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi ng kagalitang matagal na niyang ikinulong. Amihan? Paano ka nakapasok dito? Ang gulat sa mukha ni Dario ay agad na napalitan ng isang mapanlinlang na galit. Mabilis nitong hinarangan si Bella na tila ba poprotektahan ng kanyang mahal mula sa isang halimaw. Nababaliw ka na ba? Are you stalking us? Sinasabi ko na nga ba, hindi na tama ang takbo ng isip mo dahil sa sobrang depression. Tumayo ng tuwid si Amihan. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahan niyang itinaas ang mga dokumentong hawak niya. Hindi ako ang baliw, Dario. Ang baliw ay ang taong naniniwalang mapapatay niya ang isang asawa sa papel, pero nakakalimutang may kaluluwa pang natitira sa harap niya. Mas gising pa ako sa inyong dalawa. Ibigay mo sa akin yan, Amihan. You don't know what you're doing. Give it to me now. Sigaw ni Dario, akmang susugod ngunit napatigil nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata ng asawa. Isang kislap ng isang taong wala ng takot mawalan dahil kinuha na sa kanya ang lahat. Hindi na ako ang basahang tinitapakan mo, Dario. Hindi na ako ang Amihan na hihingi ng tawad. Dahil lamang hindi mo makuha ang gusto mo. Ang boses ni Amihan ay kalmado, isang kalamidad na nakabalot sa katahimikan.
Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ang gintong singsing sa huling pagkakataon, ang simbolo ng 10 taong pagpapakumbaba at pagtitiis. Pagkatapos, binitawan niya ito. Ang tunog ng pagbagsak ng singsing sa sahig ay tila isang tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang paghihirap. Everything is mine, amihan. Tandaan mo yan. Wala kang mapupuntahan. Wala kang pera. Wala kang bahay. Wala kang kahit ano. Habol ni Dario habang naglalakad si amihan patungo sa pinto. Sa oras na lumabas ka sa pintong ito, titiyakin kong sa kalsada o sa mental hospital ang bagsak mo. Hindi lumingon si amihan. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ang malamig na hangin ng hallway. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Ang banta ni Dario ay tila naging isang mahinang bulong na lamang sa gitna ng malawak na karagatan. Habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada ng Makati, bitbit ang mga ebidensyang magpapabagsak sa mga Montenegro. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Kasing lamig ng simoy ng hanging amihan. Sapat na ba ang mga papel na ito upang mabura ang peklat sa kanyang puso? O ang tunay na kalayaan ay nagsisimula lamang sa sandaling piliin mong mabuhay? Kahit sa paningin ng iba ay isa ka ng bangkay? Ang bawat hakbang ni amihan patungo sa loob ng silid ng hukuman ay tila paglalakad sa ilalim ng dagat. Mabigat, malamig, at tila kapos siya sa hininga. Ang bango ng floor wax at ang tuyong amoy ng mga lumang dokumento ay humahalo sa kaba na nagpapabilis sa tambol ng kanyang dibdib. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa, malinis at disente. Kabaligtaran ng marangyang terno ni Doña Aurora at ng mapanuyang ngiti ni Bella na nakaupo sa likuran ni Dario. Tumayo ang lahat para sa kagalang-galang na hukom. Ang boses ng court officer ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Ang tunog ng mga silya na sabay-sabay na kinaladkad sa sahig ay nagdulot ng isang nakakangilong ingay bago muling bumalik ang isang nakabibinging katahimikan. Nagsimula ang paglilitis sa isang paraang hindi inaasahan ni amihan. Si Bella Flores, ang babaeng sumira sa kanyang tahanan, ay tumayo sa witness stand nang may pagpapakumbaba na tila ba siya ang biktima. Ang bawat salita nito ay tila isang dula-dulaan na masusing idinirect ni Dario at Aurora. Opo, attorney, labis po akong nag-aalala kay amihan. Simula ni Bella, ang boses ay nanginginig at may kasama pang pahid ng panyo sa mga matang wala namang luha. Nakita ko po kung paano siya dahan-dahang nawala sa sarili dahil hindi siya magkaanak. Si Dario, sa kabaitan niya, ay pilit siyang inintindi. Ako naman po, bilang matalik na kaibigan at katrabaho, ay tumulong lamang na ayusin ang mga papeles ng pamilya dahil hindi na po kayang mag-isip ng maayos ni amihan. Ang lahat ng transfer ng ari-arian ay ginawa para protektahan ang pamilya Montenegro mula sa kanyang unstable na kondisyon. Ang mga bulungan sa loob ng korte ay tila mga bubuyog na sumusurot sa pandinig ni amihan. Nakita niya ang mapanuyang titig ni Doña Aurora na tila ba sinasabing, "Wala kang laban sa amin." Ang bawat kasinungalingan ni Bella ay tila mga pako na isa-isang itinatanim sa kabaong ng kanyang dangal. Ngunit si Attorney Mateo ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat galaw ni Bella. Nang dumating ang pagkakataon para sa cross-examination, dahan-dahan siyang tumayo. Walang bakas ng emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang bawat hakbang niya patungo sa harap ay may dalang panganib. Binibining Flores, sinabi mo na tinulungan mo si amihan dahil siya ay unstable. Tama ba? Tanong ni Mateo. Ang boses ay kasing talas ng labaha. Opo, attorney? Dahil sa pagmamahal ko sa kanila ni Dario, sagot ni Bella ng may plastic na ngiti. Kung gayon, maaari mo bang ipaliwanag sa hukuman kung bakit sa ilalim ng pagmamahal na yon ay mayroon kang life insurance policy na ang tanging beneficiary ay ikaw
at ang insured na si Amihan Reyes ay idineklara ng patay 3 buwan na ang nakalilipas. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging kasing lamig ng yelo. Inilapag ni Mateo ang pekeng death certificate sa harap ng hukom. Ang tunog ng papel na lumapat sa lamesa ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Dario. Nakita ni Amihan ang biglang pagpula ng mukha ng asawa at ang mabilis na pag-iwas ng tingin ni Bella. Ito ay pamemeke ng dokumento, panlilin lang sa batas, at isang malinaw na tangka sa buhay ng aking kliyente. Dagdag ni Mateo, ang boses ay tumataas, na tila isang paparating na bagyo. Ngunit hindi lamang iyan, dahil ang katotohanan ay hindi kayang ilibing ng mga pekeng papeles. Habang nagkakagulo ang panig ng depensa at pilit na nagbibigay ng dahilan ang abogado ni Dario, biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng silid ng hukuman. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na hawakan ng pinto ay bumasag sa tensyon. Isang figura ang pumasok, isang lalaking may edad na, nakauniforme ng isang janitor, ngunit may bitbit na isang lumang itim na bag. Pagkakita sa lalaki, biglang napatayo si Dario. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Maging si Doña Aurora ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwas sa tindi ng gulat at takot. Impossible! Bulong ni Dario. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng biglang pag-ugong ng mga bulungan sa loob ng silid. Ang lalaking pumasok ay hindi lamang isang hamak na saksi. Siya ang taong 10 taon nang idineklarang patay ng mga Montenegro. Ang taong nakakaalam kung paano nagsimula ang bawat kasinungalingan sa loob ng mansyong yon. Nilingon ni Amihan ang lalaki at pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang abogado. Ang tunog ng kahoy na mabilis na humampas sa mesa ng hukom ay tila hudyat na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, wala nang payong na makakaprotekta sa mga Montenegro. Ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ni Mang Tomas ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa katahimikan ng silid ng hukuman. Ang kanyang boses, bagamat paos at may panginginig ng katandaan, ay malinaw na naghatid ng katotohanang 10 taon nang nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng kumpanya ng mga Montenegro. Isinalaysay niya kung paano siya binayaran ni Doña Aurora upang manahimik tungkol sa unang insidente ng pamimeke ng mga pirma ng mga board members at kung paano siya pilit na itinaboy sa probinsya nang magsimula ng magtanong si Amihan tungkol sa mga dokumento ng kanyang ama. Saksi ako sa bawat gabi na pinag-aaralan ni Dario ang pirma ni Ma'am Amihan. Wika ni Mang Tomas, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa nanginginig na si Dario. Ang itim na folder na hawak ni Attorney Mateo, ako ang nagtago niyan sa kisame ng lumang bodega dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin ito ng katarungan. Ang tunog ng malakas na paghampas ng kamay ni Dario sa lamesa ay gumising sa lahat mula sa pagkagulantang. Sinungaling ka. Binayaran ka lang ni Amihan para sirain kami. Isang hamak na janitor laban sa isang Montenegro? Sino ang maniniwala sa'yo? Sigaw ni Dario. Ang kanyang kurbata ay gulo-gulo na at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Ngunit ang sigaw ni Dario ay tila naging isang mahinang iyak na lamang nang ilabas ni Attorney Mateo ang huling alas ng kanilang laban. Isang opisyal na dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Your Honor, nais ko ring isumite ang ulat na ito. Sa loob lamang ng nakaraang 48 oras, bago pa man ang paglilitis na ito, ay nagtangka sina Mr. Dario Montenegro at Miss Bella Flores na ilipat ang kabuuan ng pondo ng kumpanya sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ngunit sa tulong ng mga ebidensyang ibinigay ni Mrs. Amihan Montenegro, ang lahat ng kanilang mga accounts, kabilang ang mga personal na deposito, ay opisyal ng ipina-freeze ng bangko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lumingon si Bella kay Dario.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Anong sabi mo? Frozen ang accounts? Ang sabi mo ay ligtas na ang pera natin. Dario, ano ito? Tumahimik ka, Bella. Bulyaw ni Dario, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib habang pinapanood ang dalawa na nagtuturuan sa harap ng hukom. Ang marangyang imperyo na itinayo ni Dario at Aurora sa ibabaw ng kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Nakita niya si Doña Aurora na tila nawalan ng lakas, napasandal sa upuan habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Ang kahihiyang kinatatakutan ng matanda ay narito na sa harap ng mga mata ng publiko at ng batas. Batay sa mga ebidensyang iniharap at sa testimonya ng saksi, ang hukumang ito ay naglalabas ng agarang warrant of arrest laban kina Dario Montenegro at Bella Flores para sa mga kasong falsification of public documents, estafa, at attempted insurance fraud. Ang mariing deklara ng hukom, ang tunog ng pagpukpok ng kahoy sa lamesa ay tila naging isang malakas na hudyat ng katapusan. Nagsimulang magkagulo sa loob ng korte. Ang mga kamera ng mga reporter sa labas ay nagsimulang magkislapan habang dahan-dahang pinalilibutan ng mga pulis ang mga nasasakdal. Nakita ni Amihan kung paano pinusasan si Dario. Ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ang lalaking itinuring niyang mundo, ngayon ay tila isang maliit at kaawa-awang nilalang na pilit na itinatago ang muka sa kahihiyan. Si Bella naman ay nagsisigaw, pilit na kumakawala sa hawak ng mga awtoridad. Wala akong kinalaman dito. Si Dario ang nag-utos sa akin. Siya ang utak ng lahat ng ito. Habang inilalabas sila sa silid, huminto si Dario sa harap ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Amihan, sapat na ang kanyang malamig at matapang na titig upang sabihing ang 10 taon ng kanyang pagtitiis ay natapos na. Naiwan si Amihan sa loob ng silid kasama si Mateo. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng tagumpay. Subalit, habang pinapanood niya ang paglayo ng mga pulis, napansin ni Mateo ang isang bagay sa kanyang telepono. Amihan, may problema. Bulong ni Mateo, ang kanyang muka ay naging seryoso muli. Si Bella, sa gitna ng kaguluhan kanina, may isang account siyang nagawang galawin bago pa man tuluyang ma-freeze ang lahat. Isang account na hindi natin alam na umiiral. Nilingon ni Amihan ang abogado. Ang kanyang kaba ay muling nagbalik. Anong ibig mong sabihin, attorney? May pera pa ba siyang naitago? Hindi lang pera, Amihan. Sagot ni Mateo habang ipinapakita ang isang lokasyon sa gipis ng kanyang device. Nakuha niya ang huling kopya ng susi sa safe house kung nasaan ang mga alahas ng iyong ina. At sa ngayon, mabilis na bumabagtas ang isang sasakyan patungo roon. Kung hindi natin siya mahahabol, mawawala ang lahat ng huling alaala ng iyong pamilya sa loob lamang ng 1 oras. Hindi pa ba sapat ang kinuha ninyo? Pati ba naman ang huling alaala ng nanay ko? Nanakawin ninyo pa rin? Ang boses ni Amihan ay halos isang bulong na lamang habang mabilis na binabaybay ng sasakyan ni Attorney Mateo ang kalsada patungo sa lumang bahay bakasyunan ng kanyang pamilya sa labas ng lungsod. Ang bawat pagtalsik ng putik sa bintana ng sasakyan ay tila ba mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa loob ng 10 taon, ang mga alahas na yon, isang simpleng locket na ginto at isang pares ng hikaw na perlas, ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang ina. Hindi ito kasing mahal na mga diamanteng suot ni Doña Aurora, ngunit para kay Amihan, ito ang kanyang buong pagkatao. Nang marating nila ang dulo ng madilim na pasilyo patungo sa lumang bungalo, nakita ni Amihan ang isang banyagang sasakyan na nagmamadaling lumabas mula sa bakuran. Ang tunog ng pag-arangkada nito ay bumasag sa katahimikan ng gabi, ngunit hindi na ito hinabol ni Mateo.
Mabilis na bumaba si Amihan. Ang kanyang mga paa ay tila lumulubog sa basang lupa habang tumatakbo siya patungo sa loob ng bahay. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, dahan-dahang gumagalaw dahil sa simoy ng hangin. Walang ingay sa loob, kundi ang mahinang paghampas ng kurtina sa pasimano ng bintana. Pumasok si Amihan sa silid ng kanyang ina. Ang amoy ng lumang kahoy at tuyong sampagwita ay sumalubong sa kanya. Isang halimuyak na nagdala ng libu-libong alaala ng kanyang kabataan. Ngunit ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang makita niya ang nakabukas na drawer sa tabi ng kama. Ang maliit na kahon na gawa sa nara ay nakatihaya sa sahig, tila isang bangkay na nilapastangan. Dahan-dahan siyang lumuhod, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang kahon. Wala na ang mga alahas, wala na ang kinang ng perlas na isinuot ng kanyang ina noong araw ng kasal nito. Ang lahat ng material na halaga ay nakuha na ng tauhan ni Bella. Ang tanging naiwan ay ang madilim at bakanting loob ng kahon. Napasandal si Amihan sa gilid ng kama. Ang kanyang mga hikbi ay dahan-dahang kumawala. Isang tunog ng matinding pait na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lahat na lang ba kailangang mawala sa akin? Bulong niya sa hangin. Lumapit si Mateo at tumayo sa pintuan. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig. Tahimik siyang nagmamasid. Ang kanyang mukha ay puno ng pakikiramay na bihira niyang ipakita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, napansin ni Amihan ang isang maliit na puting tela na nakaipit sa ilalim ng sapin ng kahon. Dahan-dahan niya itong hinila. Hindi ito tela, isa itong lumang litrato na nakatupi. At sa likod nito ay may nakasulat na isang lihim na mensahe sa sulat kamay ng kanyang ama. Sa tindi ng pagmamadali ng magnanakaw na makuha ang ginto, hindi nito napansin ang mas mahalagang kayamanan sa ilalim. Ang nakasulat sa likod ng litrato ay isang account number at isang pangalan ng isang tapat na katiwala ng kanyang ama na matagal na niyang hinahanap. Ito ang huling piraso ng puzzle na magpapatunay na ang orihinal na puhunan ng Montenegro Group ay galing sa nakaw na yaman mula sa pamilya ni Amihan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malamig na kapayapaan ang dahan-dahang lumaganap sa puso ni Amihan. Napagtanto niya na kahit makuha nila ang ginto, hindi kailanman makukuha ni Dario at Bella ang katotohanang nakaukit sa kanyang dugo. Ang bawat gamit sa silid na yon, ang bawat alikabok na sumasayaw sa liwanag ng buwan, ay nagpapaalala sa kanya na siya ay hindi kailanman naging mag-isa. Tumayo si Amihan, pinahid ang kanyang mga luha at mahigpit na hinawakan ang litrato. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang panibagong lakas. Lumingon siya kay Mateo, ang kanyang mukha ay naging kasing tatag ng batong hindi matitinag ng anumang bagyo. Attorney, tapos na ang oras ng pagtatago, wika ni Amihan. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ibigay mo na ang lahat ng ebidensya sa media. Gusto kong makita ng buong mundo kung anong uri ng mga halimaw ang pamilyang ito. At pagkatapos nyon, gusto kong bisitahin si Dario sa kulungan. Ang gabi ay tila naging mas maliwanag para kay Amihan. Ngunit habang sila ay naglalakad palabas, isang tawag ang natanggap ni Mateo mula sa istasyon ng pulisya. Ang balitang hatid nito ay tila isang huling twist ng tadhana na hindi inaasahan ng sinuman. Amihan, si Dario, simula ni Mateo, ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalinlangan. Hindi raw niya kinaya ang kahihiyan. Nagkaroon siya ng breakdown sa loob ng selda at ngayon ay isinusugod siya sa ospital. Tinatawag niya ang pangalan mo. Humihingi siya ng huling pagkakataon na makita ka bago ang lahat ay maging huli na. Ang amoy ng gamot at malinis na silid ng ospital ang sumalubong kay Amihan. Isang halimuyak na dati ay nagpapabaon sa kanya sa takot, ngunit ngayon ay tila wala na itong talab sa kanyang sistema. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan ng silid kung nasaan si Dario.
Ang tunog ng pagpihit ng hawakan ay hindi na nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Sa loob, nakita niya ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo. Si Dario ay nakahiga sa puting kama, ang kanyang katawan ay tila lumiit at ang kanyang balat ay naging kasing putla ng mga sapin sa paligid niya. Wala na ang makisig na executive. Ang natira na lamang ay isang anino ng isang taong nagpadala sa sariling kasakiman. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay ang tanging boses na bumasag sa katahimikan ng silid. Nang imulat ni Dario ang kanyang mga mata, isang pait na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mukha nang makita si Amihan. Amihan, dumating ka. Ang boses niya ay halos isang bulong, paos at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Akala ko ay kaya kong mabuhay nang wala ka, pero sa gitna ng dilim na ito, ikaw lang ang naiisip ko. Please, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Maibabalik natin ang dati. Lumapit si Amihan sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay nanatiling payapa. Walang galit ngunit wala ring bahid ng pag-ibig. Tinitigan niya ang mga mata ni Dario. Ang mga matang dati ay pinaniwalaan niyang kailanman ay hindi magsisinungaling sa kanya. Pinatawad na kita, Dario. Mahinang wika ni Amihan. Ngunit bago pa man makangiti ang lalaki ay dinagdagan niya ito ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang parusa. Pinatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Pero ang Amihan na minahal mo, ang Amihan na handang ibigay ang lahat para sa iyo. Namatay na siya sa gabing binuksan ni Bella ang pinto ng bahay natin gamit ang kanyang sariling fingerprint. Dahan-dahang hinawakan ni Amihan ang kamay ni Dario sa huling pagkakataon bago niya ito dahan-dahang binitiwan, isang hudyat ng tuluyang pagpapakawala. Ang bawat sentimo, ang bawat lupain, at ang bawat piraso ng dangal na kinuha ninyo sa akin, nabawi ko na ang lahat. At sa pagkakataong ito, gagamitin ko yon para sa sarili kong buhay, hindi para sa isang taong tinuring akong insurance policy lamang. Lumabas si Amihan ng silid habang naririnig ang mahinang hikbi ni Dario sa kanyang likuran. Sa pasilyo, nakita niya si Attorney Mateo na naghihintay. May hawak na isang tumpok ng mga papeles na nagpapatunay na ang Montenegro Group ay opisyal nang nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ang bawat empleyadong nadadaanan nila ay tumutungo ng may paggalang, isang paggalang na hindi binili, kundi nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang katatagan. Samantala, sa isang madilim na selda sa kabilang panig ng syudad, nakaupo si Bella Flores sa isang malamig na semento. Wala na ang kanyang mamahaling pabango at mga diamante. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng bakal na rehas na dahan-dahang sumasara. Isang paalala na ang kanyang pangarap na maging reyna ay nauwi sa isang mahabang gabi ng pag-iisa. Si Doña Aurora naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment sa probinsya. Pinapanood ang paglubog ng araw habang iniisip ang bawat salitang binitawan niya kay Amihan. Ang kahihiyang kinatatakutan niya ay naging kaisa-isa niyang kasama hanggang sa huli. Nagtungo si Amihan sa tuktok ng gusali ng kanyang bagong opisina. Ang hangin ay malakas na umiihip. Tila, hinahaplos ang kanyang mukha ng may pagmamahal. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga ulap, nagbibigay ng kulay sa buong Maynila. Handa ka na ba, Amihan? Tanong ni Mateo habang tumatabi sa kanya. Ang tono ng abogado ay hindi na malamig, kundi may kasama ng init ng isang tunay na pagkakaibigan. O marahil ay higit pa roon sa darating na panahon. Huminga ng malalim si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, attorney, ramdam ko na ang sarili ko. Ramdam ko na ang hangin. Handa na akong mabuhay para sa babaeng ito na matagal kong kinalimutan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang dinadama ang bawat pintig ng kanyang puso.
Isang pintig na hindi na puno ng pait, kundi ng isang panibagong pag-asa. Ang bagyo ay lumipas na, at ang natira ay ang isang amihan na mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Ang bawat butil ng puting buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa ay tila isang malambot na masahe mula sa kalikasan, isang pagkilala sa layo ng kanyang nilakbay. Nakatayo si Amihan sa pampang ng kanyang sariling beach resort sa Palawan. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa malawak na kalangitan. Ang tunog ng mga alon na banayad na humahampas sa dalampasigan ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng mga bagyong dumaan sa kanyang buhay. Sa kanyang leeg, muling kumikinang ang gintong locket ng kanyang ina. Hindi na ito ang orihinal na kinuha ni Bella, na ayon sa balita ay naibenta na sa isang pawn shop sa gitna ng desperasyon nito, kundi isang bagong gawang replika na ipinagawa ni Attorney Mateo bilang tanda ng kanyang pagsisimula. Ngunit higit sa ginto, ang tunay na kayamanan ni Amihan ay ang kapayapaang nararamdaman niya sa bawat paghinga. Naitanong niya sa kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang lahat. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang iniisip ang kinalalagyan ni Dario at Doña Aurora. Ang balita ng tuluyang paglubog ng Montenegro Group at ang pagkakakulong ng mga taong minsang sumira sa kanya ay hindi na nagdudulot ng galit sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang hapdi. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ng mga taong yon na magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Siya ay malaya na, hindi dahil natalo sila, kundi dahil hindi na sila mahalaga sa kanyang mundo. Naramdaman niya ang marahang pagtapak ng mga paa sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng matapang na kape at ang presensya ng isang taong naging matatag na haligi sa gitna ng kanyang pagkawasak ay sapat na. Ang ganda ng tanawin, di ba, Mateo? Mahinang wika ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa abot tanaw. Mas maganda ang babaeng nakatayo sa harap nito, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan at paghanga. Hindi lumapit ng husto ang abogado, pinanatili nito ang isang respetadong distansya. Hinahayaan si Amihan na lasapin ang sarili niyang tagumpay. Handa ka na bang pumasok? Naghihintay na si Elora at ang iba pang mga bata mula sa foundation. Ngumiti si Amihan, isang ngiting tunay na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Ang foundation na itinayo niya para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse ay naging kanyang bagong misyon. Ang bawat sugat na tinamo niya ay naging isang aral na ibinabahagi niya sa iba, na ang isang babae ay hindi kailanman magiging wala hanggat meron siyang tiwala sa sarili at tapang na bawiin ang kanyang dangal. Ang buhay ay tila isang dagat. Minsan ay payapa, minsan ay mapanganib ang mga alon. Ngunit natutunan ni Amihan na kahit gaano kalakas ang bagyo, palaging may pag-asang maghihintay sa bawat pagsikat ng umaga. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa muling pagkabuhay ng isang pusong akala ng lahat ay tuluyan ng nadurog. Dahan-dahang lumakad si Amihan pabalik sa main hall ng resort. Ang bawat hakbang ay may kasamang taas noong dangal. Ang hangin na humahaplos sa kanyang buhok ay ang hanging Amihan. Malamig, sariwa at nagdadala ng balita ng isang bagong simula. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa dagat at bumulong sa hangin ng isang pasasalamat. Ang lahat ng luha ay natuyo na at ang natira ay ang isang babaeng hindi na kailanman magiging anino ng kahit na sino